Dito sa Matthew chapter 34 hanggang 40, sundan nyo na lang po But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him question, tempting him, and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 38, This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law of the prophets. Upo po tayo lahat, and let's pray po habang kayo po ay nakaupo at nakayuko. Panginoon naming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat. Gabayan niyo po sana kami, Panginoon, na maintindihan itong great commandment na binigay niyo po. At Lord, sana po i-apply namin sa aming buhay ng buong puso na ginagawa namin para sa inyo. Pagkat ang lahat po na ito ay galing po sa pagmamahal, katulad po dito. And Lord, sana hindi namin gawin yung mga bagay na mali, katulad ng isang bitin po dito sa Biblia. At Lord, gabayan niyo po ako sa pagtuturo, at naway, Panginoon, lahat ng lalabas sa aking bibig ay galing lamang po sa inyo at hindi ako aasa sa aking lakas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So makikita niyo po dito the greatest commandment. The greatest commandment. Ngayon, dito po, pag naalala niyo po, china-challenge si Jesus Christ po dito. Kasi ang nangyari po dito, di ba, yung nagmarcha siya, sakay-sakay niya yung asno, tapos dumating siya doon sa Israel mismo. At pagdating niya sa Israel, bago nung naglalakad siya sa asno, nilatag-latag pa nila yung dinadaanan ng asno, nasakay-sakay si Jesus, ng mga tela at saka ng mga palaspas. Nilalapag nila para hindi maging maalikabok. Naalagaan. Nung dumating siya sa templo, nakita niya marami-raming nagbebenta-benta doon. Kaya kumuha si Jesus ng mga parang mga lubid-lubid at pinaghampas yung mga yun. Para masira, sabi niya, ang bahay ng aking ama o ang aking bahay ay hindi pwedeng bentahan din. Dapat doon ay puro pananambahan lang at pagdarasal. Intindihan? So, ganoon. Tapos, question na siya ng pinunong pare at ng mga prinsipe o ng mga, sabi nila doon, yung mga pariseo daw yun. Okay? Skriba, pariseo, mga pinuno po doon. Okay? At ang nangyari po, sagot ni Jesus. Sumunod naman ang nagtanong yung Sadduceo. Ngayon naman isang abogado. Okay? Sinabi kasi sa Matthew chapter 22, verse 34 and 35, sabi dito, But when the Pharisees had heard that he had put Sadducees to silence, they were gathered together. Sa Tagalog, nung narinig ng mga Pariseo na ang mga Sadduceo po ay napatahimik kasi hindi sila magkasundo Magkaiba silang sekta Okay? Pero naniniwala sila sa Diyos. Hindi ko alam kung totoo. Diba? Pero yung Sadduceo, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na ligpitan natin yan. Bro, ligpitan natin yan. Hindi naman kailangan din nalabas sa tent. Hindi nyo naman tinutugtog yan. Okay? So sabi dito, sila po ay nagsama-sama. Sa verse 22, Then one of them, which was a lawyer, sa gitna ng mga Pariseo, mayroon isang abogado, asked him a question. So nagtanong ng tanong, tempting him and saying. So ang lawyer po kadalasan po dito sa New Testament time, ito po yung mga eskriba. Eskriba tawag sa kanila. So dito sinasabi mga Pariseo. Sa gitna ng mga Pariseo may eskriba din. O yung mga Pariseo din kasi tsaka eskriba pareha sila. Pero yung Pariseo po isang sekta yan. Yung eskriba naman sila talaga paulit-ulit natin sasabihin, sila po yung nagsusulat ng salita po ng Diyos. Isinusulat ulit nila yan para silang printing press. Pero marami po silang ritual na ginagawa at marami requirements sa kanila bago nila ulit isulat sa papel yung salita ng Diyos na nai-record na. Okay? So yun po. So ibig sabihin itong abogado, pag abogado po sa atin, ibig sabihin alam yung batas. Di ba kapag nagbabar exam talagang tuwang-tuwa yung mga bagong abogado pag nakapasa sila. Bakit? Kasi ang dami nilang babasahing libro, ang dami nilang sasauluhing mga bagay-bagay sa batas natin para sila ay maging kwalipikadong abogado at makapasa sa bar exam. Isa sa pinakamahirap na exam yan sa Pilipinas. Aside to them, yung mga statisticians, no? Tawag mo dito,
yung gumagawa ng mga ledger, decisions yun, nakalimutan ko lang. Okay? Pero yung mga bagay na yun, mga mahihirap na makapasa sa board exam. Kasi pag hindi ka lisensyado na abogado, hindi ka makapag-practice sa abogasya. Sayang ang pag-aaral kasi halos 8 hanggang 10 taon ka nag-aaral na abogasya. Tapos hindi ka makakapasa ng bar exam. Kaya iba pa, ulit-ulit silang nag-aaral. O kahit bumagsak sila, aral ulit. Makapasa lamang sa bar exam. Okay? So, ganun din po nung mga panahon na yun, ibig sabihin, kabisado nila yung batas. Kaya sinabi rin dito sa Matthew chapter 22, verse 35, tempting. Sinusubukan si Jesus. So, dito sa point number, the lawyer's temptation. Sa pag-tempt po ng lawyer, sabi niya, what is the greatest commandment? What is the great commandment in the law? Ano yung pinakamahalagang utos sa batas? So sinusubukan nila si Jesus kasi sinabi ni Jesus, di ba? Siya ang may otoridad. Kung bakit niya pinalayas yung mga nagtitinda doon. At mas mataas siya sa pinunong pari ng mga oras na yun. Kasi pag tiningnan naman natin sa Hebrews talaga, di ba? Na pag-aralan natin na si Jesus po ay isang pinakamataas na pari. Siya yung highest priest. Hindi yung papa. Si Jesus po yung highest priest. At biblical po yan. Tayo bilang isang Kristiyano, ibig sabihin ng Kristiyano, unang na-coin yan sa Acts chapter 11, kung di ako nagkakamali. Kristiyano, ibig sabihin, tagasunod ni Jesus. So, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, magbabase ka sa utos ng Diyos. At katulad po ng lawyer na ito, dapat yung kanyang ginagawa ay ayon sa utos din ng Diyos. Dapat tayo ay maging lawyer din ng salita ng Diyos. Ibig sabihin naman lawyer, hindi natin pagtatanggol yung bawat isa. Kundi alam natin yung utos ng Diyos. Kasi tayo tagasunod ni Jesus. Hindi dahil para hindi tayo magkamali lamang, kundi dahil mahal natin yung ating Diyos. Amen? Okay. So sabi nga po dito, Master, tinawag niya pang Master si Jesus. Ibig sabihin, Panginoon. O ikaw yung pinakamataas, which is the great commandment of the law. Sipin nyo, wala siyang mabuti, ito yung question niya, hindi sa magandang intention. Kasi sinabi dito, tempt eh. At una sa lahat, abogado na siya. So, ibig sabihin, gusto niya makipagtagisan ng talino kanino? Kay Jesus. Kasi hindi nila matanggap na sila ay talo. Kasi una nga, pinunong pari, tsaka yung mga pinuno ng mga Israelita, yung mga prinsipe. Yung Sanhedrin. Pangalawa, yung Saduceo. Ngayon, ito mga Pariseo naman, nag-ipon-ipon sila. Tara, subukan natin ito. At isa doon ay iskriba din. At kabisado yung batas. Dapat mas ganun tayo. Kasi alam niyo yung mga Pariseo, sabi nga ni Jesus, dapat mas banal pa kayo sa mga Pariseo. Kasi ano yung ginagawa ng mga Pariseo? Kabisado nila yung batas at ginagawa nila yung batas. Pero ang kulang sa kanila, pagmamahal sa paggawa ng batas. Ngayon ito yung sinabi ng Panginoon. No? At gusto nilang subukan si Jesus, ayaw nilang matalo. Ayaw din nila na sila ay mapangunahan ng Diyos. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya na mayroong mas magaling sa kanila. Hindi nila kaya mas magaling sa kanila, pinagsasabihan sila. Di ba ganun yung mga tao? Ganun tayo eh. Pag pinagsabihan tayo, at mali talaga tayo, ayaw natin kadalasan akuhin kasi ma-pride tayo eh. Minsan mapagsabihan lang tayo konti, talagang galit na galit. Ito naman talaga mali. Minsan talaga yung tao nagsasabi sa'yo, pinagsasabihan ka, mahal ka naman. Kaya ka pinagsasabihan kasi mahal ka. Pero ang ginagawa mo, pasok dito, labas doon, dabog ka pa. Diba? Sana maglagay ka na lang, sabi nga ng Panginoon dito, di maglagay ka na lang sana ng isang mabigat na bato sa leeg mo na hindi mo kayang buhatin tapos tumalon ka doon sa ilog na malalim. Ganun din ginagawa mo eh. Pinapatay mo yung sarili mo, ayaw mo makinig sa tamang pagsaway sa'yo. Pinagsasawayan ka na para sa kabutihan mo. Pero ginagawa mo, pinapahamak mo pa yung sarili mo. Ganito sila, ma-pride sila. Ganon din ba tayo? Tanggalin natin yung pride sa ating buhay. Yung mga magulang natin, mga kuya atin natin, mga kasamahan natin dito na napapansin yung mga mali natin, makinig tayo. Tignan natin sa salita ng Diyos.
Huwag natin pangunahan lagi na, ay hindi, mas magaling ako, but wala kang karapatan pagsabihan ako. Tingnan mo nga si David, di ba? Kahit siya na yung hari ng mga panahon na yon, may isang bata na nang alalait sa kanila, pero pinabayaan niya. Sabi niya, pabayaan mo, kung ito yung kagustuhan ng Diyos, pabayaan mo muna yan. Hindi naman lahat madadaan sa dahas. May matututunan at matututunan pa rin tayo talaga sa lahat ng bagay. Kasi alam ni David, may kasalanan siya sa Diyos noon eh. At kasama na doon yung pag-agaw sa kanyang kaharian. E tayo kaya, mas magaling ka ba kay David? Mas dakila ka ba kay David? Mas matindi ka ba sa ginawa ni David? Wala nga tayo sa kalengkingan ni David. Tingnan niyo si Job. Ano nangyari kay Job? Tinanggal niya lahat sa kanya. Mayaman siya. Pinakamasakit doon, mga anak niya. Tinanggal sa kanya. Ano sinabi niya? Hindi siya nagyabang sa Diyos. Kahit kailan. E tayo, tanggalin natin yung mga bagay na yan. Hindi magiging kaparehas natin yung abogado. Sinusubukan natin yung Diyos. Huwag natin subukan yung Diyos. Isang bagay lang sinabi ng Diyos na subukan natin siya. At yun yung nakalagay sa Malakay 3:10. Sa pagbabalik sa kanya ng 10%. Hindi pagbigay yun, pagbabalik sa kanya ng 10%. Kasi sinabi niya doon, yung inyong ikapo, ibabalik. Sino ba yung nagbibigay ng mga bagay-bagay sa atin? Yun lang ang sinabi niya na subukan niyo ako. Pero dito, hindi natin kailangan subukan yung Panginoon, kundi sundin natin lagi ang mga utos niya. At yung mga taong pinapadala ng Panginoon para sawayin tayo, pagsabihan tayo, lalo sa isa't isa, mas bata man yan o ano, makinig tayo at tingnan yung salita ng Diyos. Hindi pa iralin kagad yung yabang natin. Amen? Tama? Okay. Sana naintindihan po natin yan. Okay, so para mabilis-bilis lang tayo. So yun, mayabang kasi itong Pariseo na, itong eskriba na Pariseo. Hindi porke malayo na yung narating natin, ay meron na tayong dapat ipagmayabang. Pag may narating tayo, kapag naging leader ka, ulit-ulitin natin ito, pag ikaw ay talagang tinitingila ng tao, gamitin mo ito para tulungan yung mga tao na talaga sumusunod-sunod sa'yo na ma-improve sila. Hindi para lumaki yung sarili nating mga ulo. Sino ba malaking ulo dito? Halos tayo lahat malaki. Hindi physical wala namang may hydrocephalus sa atin dito siguro, di ba? Sana naman wala, kasi mahirap hydrocephalus. Alam niyo hydrocephalus, yung lumalaki yung ulo, puro tubig. Pero huwag naman sana yung katulad dun sa yung si Gru. Sino ba yung kalaban ni Gru? Yung malaking ulo na sana wala ganyan. Sobrang laki ng ulo, ayaw na makinig. Di ba? Nasabog yung ulo ninyo sa sobrang laki. May pag kayo talaga napagsabihan, sama-sama pa ng nyo, ng loob nyo. Tapos mandadamay pa kayo, sisiraan nyo pa yung tao. Kasi ito yung ginagawa nun Pansinin nyo, sa sobrang sama ng loob nila kay Jesus, sinisiraan nila, naghahanap sila ng paraan para ibitag si Jesus at para mapatay si Jesus. Nagtagumpay sila doon kasi nakatakda naman na kailangan mamatay si Jesus Di ba? Ganun din ba ugali natin? Tignan natin yung ating sarili. Ganun ba ugali natin? Lumalaki ulo natin porque may nararating na tayo? Wag na wag. Nanggaling po ako sa bagay na yan, lumaki yung ulo ko dahil may narating ako. Ang nangyari sa akin, bumagsak, salamat sa Diyos. Hindi ko nga alam paano ako naging pastor At hindi kayabang-yabang ito yung isang bagay para sa Diyos. Gawain po ito ng Diyos. Lahat ng bagay na ibinigay sa inyo ay biyaya ng Diyos, hindi niya sariling lakas. Amen? Okay. So kapag kayo matalino, nakatapos kayo, gamitin niyo yan para sa ikabubuti. Hindi para ipagmayabang. So, the lawyer's temptation, huwag natin gayahin yung abogado kasi nagiging aboga sila. Okay? Okay? Kasi alam nyo yung salitang yon sa Bisaya, ibig sabihin nagiging tanga. Sa sobrang talino nila, nagiging mangmang sila. Sino nyo? Sa sobrang talino nila, mas magaling pa sila sa Diyos. Di pupunta pa sila na impyerno. Naging mangmang talaga sila. Kaya naging siyang aboga, yun na lang. Amen? Okay. Point number 1 is lawyer's temptation. Point number 2 is
law towards God. So, sinagot ni Jesus. Sabi dito, Matthew chapter 22, verse 37, Jesus said unto him, sinabi ni Jesus sa kanya sa Tagalog, tinatranslate ko, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Ang ibig sabihin po nito, pagmamahalin mo ang Panginoon. Ulit, ang ibig sabihin ng Panginoon ay sinusundon-sundan mo. Ibig sabihin, ang turing mo sa sarili mo pag Panginoon mo ang isang tao o isang nilalang, kasi si Jesus, ang Diyos po, ay hindi lang basta-basta tao, siya po ay Diyos. Pag Panginoon mo ang Diyos, ibig sabihin, utusan ka, alipin ka. Ako, turing ko sa sarili ko, alipin, pero salamat sa Diyos, turing niya sa akin, anak niya ako. Amen? Ganun ba ang turing niya sa Diyos, na mahal niya siya, na alipin na talaga naghahabol-habol kayo hanggang ngayon na, Panginoon, dito ako. Send me, Lord, send me. Sana ganun. Lord, gagawin ko yan. Dapat tayo lagi, kahit ako, napapansin ko sa sarili ko, natatalo pa rin ako ng katawan ko kadalasan. Talunin natin yung ating laman kasi Panginoon, nandito na sa atin sa katahuan ng banal na Espiritu. Lord, gawin ko to kasi excited tayong gawin yung mga utos ng Diyos. Amen? Sa araw-araw madami yan. Sa paggising niyo pa lang, dasal na tayo. Basa na tayo ng Bible. Magsariling devotion tayo. Magsasend nga ulit ako ng devotion, nakakaligtaan ko na, tingnan nyo. Di ba kahit ako may pagkukulang? Nakakaligtaan ko kayo. Pero sana kahit sa absence ng devotion, sinesend ko sa inyo, sana sa inyo, nagmumuni-muni kayo, iba yung Bible reading sa devotion, sana tuloy-tuloy pa rin kayo. Kasi sabi nga, alam nyo ba, sa mga statistics, sa ugali ng tao, pag 21 days na lagi mong ginagawa yan, nagiging habit mo na yan. Pero sa totoo, parang hindi. Kapag hindi nyo talaga gusto, hindi. Kasi kapag nung pinipilit ko yung kadalasan yung iba magbasa ng Bible, 21 days or more, pagkatapos yung hindi na ginaguide, nakalimutan na si Bible. Diba dapat naging habit na sana natin? Sana naging kasanayan na natin. Amen? Amen? So, amen, Jacob? Parang hindi kayo naantok. Naintindihan? Pag hindi nyo naintindihan, ha? Sabi dito, Jesus said to him, Thou shalt love, mahalin mo ang Panginoon na iyong Diyos with all thine heart. So dito sa the law towards God, ibig sabihin pataas. Itong batas na to ay yung batas patungkol lamang sa Diyos. At yung batas patungkol lamang sa Diyos, unang-una dyan, ay talagang mamahalin mo siya ng buong puso. Ngayon, ang puso po talaga, isipin nyo ano yung puso sa Griego. Ang salita na sa Griego ng puso ay cardia. Diba kaya may cardio, may cardiac arrest. Cardia. Okay? So yung puso, ibig sabihin dito, hindi niya ibig sabihin yung puso na bumubunga. Kundi ito yung mga desires natin. Yung mga kagustuhan natin, yung mga damdamin natin. Di ba napag-aralan natin dati yung pagmamahal, yung pagkakaroon ng asawa, hindi lamang dapat sa tungkol sa puso yun. Hindi sa sarili mong puso. Because the heart is the most deceitful of all. Pero dito sinasabi, pag yun yung pinaka-manuloko sa lahat, paano yun? Tandaan nyo, pag ikaw ay ligtas na, bibigyan ka ng Diyos ng bagong puso. Nakalagay yan sa Ezekiel. At pag nakita nyo ano ba yun? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. Sa Tagalog, kung sino man ay nakay Kristo na, kapag kay Kristo ka na, siya ay ginawang bagong nilalang. Gawin pa man, ang mga lumang ikaw ay lipas na. Ikaw ay ginawang bago na. Binago na ang iyong puso. So, ibig sabihin dito, meron ka ng desisyon. Ng buong puso mo, dapat yung gawin mo sa buong damdamin mo, buong kagustuhan mo, ay mahalin yung Diyos. Diba? Pag tinignan natin ito sa Revelation chapter 3, tungkol doon sa mga Ephesians, o Revelation chapter, tama 3 yun.
Sabi, alam ko yan yung ginagawa. Ang dami ginagawa na Ephesian Church. Ang dami nilang ministry. Ang sipag nila. Siguro pag soul winning talaga. Pag Bible reading talaga. Devotion. Tapos memory verse o memory chapter, memory book. Meron sila. Pero sabi ng Panginoon, but you've lost your first love. Katulad ng abogado kanina. Kabisado niya yung batas, pero walang pagmamahal sa pagsunod. Ganun ang gusto ng Panginoon. Ulit, pag tinignan natin John chapter 14. John chapter 14, bubuksan ko yung aking Bible dahil pumapasok na lang bigla sa aking isip. John 14:15, yung isa sa pinakapaborito kong Bible verse. Diba? If you love me, keep my commandments. Pag mahal mo, itago mo ang aking mga utos. Yung mga aking salita, itago mo yan. Tinatago nyo ba ang salita ng Diyos para gawin ito ng buong puso? Diba? Sabi nga rin dito, pag binasa-basa nyo pa yan, sa John chapter 14 din, pag nabasa nyo yan, basahin ko lang. Also know, keep listening. So verse 21, He that has my commandments, siya na merong aking mga utos, at tinatago-tago ito, siya ang nagmamahal sa akin. So sabi dito, thou shalt love the Lord with all thine heart. Sa buong puso mo, dapat tinatago-tago mo yung utos ng Diyos. Kasi sabi dito sa John chapter 14 verse 20, He that has my commandment, siya na may alam ng aking mga utos, siya ang nagtatago sa kanya, siya ang nagmamahal sa akin. At siyang nagmamahal sa akin ay mamahalin na rin ng Ama, at mamahalin ko rin siya, at ipapakita ko ang manifesteo ko sa kanya. Ibig sabihin, makikita natin yung ugali, makikita ng ugali ni Jesus sa bawat taong nagmamahal sa kanya. Oy, Ben, tsaka dito kayo. Huwag kayo masanay na habang may nagtuturo, nandiyan kayo, Ben. Dito kayo. Si RD, dito ka. Para masanay kayo na pagsimba tayo. Yan. Hindi porke bata tayo, may excuse tayo. Sabi nga, train up the child while he is young. So when he grows up, he will not depart from it. Yan. Para masanay lang tayo. Okay? Sabi nga dito, mahalin yung Panginoon ng buong puso. So yung buong damdamin mo. Alam nyo, di ba pag talagang buong damdamin, minsan pag talagang binuhos mo yung damdamin sa isang bagay, pagkatapos ng buong araw, nakakapagod. Kasi talagang buhos na buhos eh. Buong parang kaloob-looban mo, pasok na pasok dun eh. Dahil effort na effort ka talaga dun. Diba? With all thy love, with all thy heart, with all thy soul. Alam nyo ba, ito hindi, nagkala ko yung Pneuma itong soul. Pero iba, spirit pala yung Pneuma. Yung soul po, ito yung buhay. Ito yung parang hininga ng Panginoon sa atin. Di ba paano ba nabuhay si Adan? Ginawa una si Adan, ginawang ganito. Pag binasa niyo yung Genesis 1 and 2, chapter 1 and chapter 2, si Adan po ganito ginawa. Hinulma mula sa putik. Hinulma ng mukhang tao. Pero hindi pa buhay si Adan nun. Di ba lahat ng bagay sinabi, let there be light, nagkailaw. Magkaroon ng ganito, ganyan, nagkaroon ng malalaking bituin, nagkaroon ng mundo. Di ba, lalaki mga bagay na. Pero tayo, gaano tayo kalaki? Mas malaki ba tayo sa bituin? Mas matindi ba tayo sa araw? Pagdating sa init? Hindi, di ba? Pag pumunta tayo sa araw, sunog tayo, lusaw tayo. Pero special tayo. Yung unang tao, hinulma sa putik. Hindi siya sinabi, magkaroon ka ng ganito. Sino ba dito makakatalo sa dagat? Sige nga, doon kayo sa gitna ng Pacific Ocean magdamag. Sigurado, mapupulikatin kayo, mapapagod kayo. Mamatay kayo doon. Pero yung special sa atin, ginawa yung ating unang-unang tao. Hinulma sa putik. Nung doon na si Adan, anong ginawa ng Panginoon? Hiningahan. At nabuhay si Adan. At yun yung kaluluwa. Buong kaluluwang, buong buhay mo, ibig sabihin yung buong buhay mo na kay pagmamahal ng Panginoon. Unang utos, mamahalin mo yung Diyos ng buong puso, buong effort mo yan. Buong damdamin yan.
Buong kagustuhan mo ay dapat naka Jesus na. Tapos yung buong buhay mo, pagmamahal na rin sa Diyos yun. Diba? Tayo nabubuhay at mamamatay para sa Diyos. Kasi una natin, mahal sa puso. At yung buong buhay natin, nakaalay na sa Diyos. Amen? Kaya pag tinignan yung Romans chapter 12 verse 1, dapat banal tayo. Kasi buong buhay natin nasa Diyos na. Diba? At para malaman kung sino nakakaalam ng salita ng Diyos, sino nakakaalam ng mga salita ng Diyos, siya yung nagmamahal sa Diyos. So, ang tanong ko, mahal niyo ba yung Diyos? Sinusubukan niyo bang kabisaduhin o basahin yung salita ng Diyos? Mahalin natin yung Diyos, di ba? At sabi pa nga dito, hindi lang buong buhay. Kaluluwa is buhay talaga. Okay? Okay? At sabi dito, with all thy mind. Buong isip din. Sa buong isip mo ba, tinitingnan-tingnan mo, iniisip-isip mo ba lagi ang Diyos? Paggising natin, i-practice natin ito araw-araw. Sa lahat ng ginagawa natin, practicein natin lagi araw-araw, oras-oras. Para sa Diyos ito. Di ba sinabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 ba yun? O 2 Thessalonians? Pray without ceasing. Yun din ay laging iniisip-isip yung ating Panginoon. Tama ba ito sa Panginoon? Kasi pag mahal na mahal mo talaga yung tao, iisipin mo lagi yung tao na yun. Hindi ka mapakali. Diba? Sabi nga ng kanta, sa kakaisip sa iyo, tigyawat ko ay dumadami. Kasi napupuyat ka eh. Napupuyat ka, bumababa yung immune system mo, kaya nagkakaroon ka ng mga tigyawat sa mukha. Sa ilong tigyawat, sa ilong. Di ba? Eh, sa mga bagay na yan. So tayo, pag in love tayo sa Diyos, bawat oras dapat iniisip natin siya. Di ba parang hirap? Wala namang dapat mahirap dito ipagdasal natin sa Panginoon at basahin natin yung salita ng Diyos. At magagawa natin ito. Paano natin malalaman yung kagustuhan ng Diyos pag di natin binabasa ang kanyang salita? Amen? Diba? Hindi ako against na mag-aral kayo, magkaroon kayo ng degree, maging abogado kayo, doktor kayo, magkaroon kayo ng PhD, magkaroon kayo ng master's degree o PhD, o mas mataas sa PhD dyan. Maganda yan. Pero unahin yung alamin kung ano yung salita ng Panginoon. Amen? Mga magulang, ganun din. Turuan ninyong bata. Salita ng Panginoon muna. Kasi ganito yan. Pag tinignan nyo sa Ephesians, para ikaw ay mapuno ng banal na espiritu, ay ganito. Basahin mo ng basahin ng buong pagmamahal yung salita ng Diyos. At pag lagi mong binabasa yan at mahal mo talaga yung Diyos, lagi mo na lang iisipin yung Diyos. Magpupuno ka, parang paglasing ka. Pag nasobran ka sa alak, ano nangyayari? Senglot ka. Senglot. Lumalabas yung, sabi nga, espiritu ng alak. Pero pag tayo nalalasing o nagpapapuno o nagpapaapaw-apaw sa salita ng Diyos, gusto natin makilala yung Diyos talaga, aapaw at aapaw yan, at magagawa natin yung kagustuhan ng Diyos kasi mas madali tayong makontrol ng banal na espiritu pag alam natin yung salita ng Panginoon. Tandaan niyo, John 14:26, pinapaalala lagi ng banal na espiritu sa atin lahat ng mga itinuro ng Diyos sa atin. So dito nga, pag tinignan parehas sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, Deuteronomy 10:12, sa Deuteronomy chapter 30, verse 6, kasama dito buong lakas pa. Hindi lang isip, pati buong lakas. Ibig sabihin, yung katawan natin, physical natin, gagawin natin yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi ulit yung pagmamahal equates na, if you love me, keep my commandment. Kung sino man ang nakakaalam ng mga aking salita o mga aking utos, siya ang nagmamahal sa akin. Ibig sabihin, buong damdamin natin, buong puso kasi yun, buong buhay natin, buong pag-iisip natin, buong aksyon natin, ginagawa natin para sa Diyos. Isipin nyo lahat-lahat yun. Damdamin, buhay, isip, at lakas. Ginagawa nyo ba yun? Ako, hindi ko magawa kadalasan yan. Nakakahiya sa Diyos. Pero we will strive. Papracticein natin ng papracticein araw-araw. Kasi sino ba unang nagmahal natin?
We love Him because He first loved us. Sabi nga sa salita ng Diyos eh. Hindi tayo makakapagmahal sa Diyos hanggat hindi tayo minahal ng Diyos ng una. Amen? So pakita natin ang dami na ng paghihirap ng Panginoon para sa atin. Sobra-sobra na. Nagkatawang tao pa siya na buhay na walang kasalanan para lamang mamatay para sa kasalanan natin, ilibing at mabuhay ng magmuli. Tapos ibabaliwala lang natin. Diba? Pagpipilitan pa natin mga gusto natin mali. Huwag na yun. So ito yan. Kaparehas nito, ito Ito summary pa lang ito. Kasi ito yung pinaka-summary. Sabi nga dito, this is the first and great commandment. Ito yung una at pinakadakilang salita. Kasi ano ba yung mga utos patungo sa Diyos sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang hanggang 7. Ito talaga 10 utos ng Diyos. Hindi yung kung ano-anong inalter nila dyan. Sabi dito sa utos number 1. At sa nagsalita yung Diyos, ano sabi? Ako ang Panginoon na inyong Diyos, kung saan kayo ay inilabas sa lupa ng Ehipto na nagpapakaalipin sa inyo. Ito yung una-una. Huwag kayong magkaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan para sa akin. Ibig sabihin ng Diyos-Diyosan na ito, hindi yung mga rebulto lamang. Pati inyong sarili. Tandaan nyo, sino dapat una nyo mamahalin? Diyos, hindi sarili. Okay? Pag masyado kayong believe sa sarili ninyo, sarili nyo yung Diyos nyo. Pag madali kayong mapikon, Diyos nyo yung sarili ninyo. Sino mga pikunin dito? Tanggalin nyo na yan. Okay? Yung mga bagay-bagay na yan. Yung sobrang yabang na tao, malamang Diyos nyo yung kanyang sarili. Siyempre, sabi rin dito, sa verse 4, Thou shalt not make unto thee an graven image. Sa Tagalog, huwag kayong gagawa ng mga kahit anumang imahe na yan. O kahit anong kahalintulad na nasa langit, o nasa ilalim ng lupa, o nasa ilalim ng tubig na ito. Ibig sabihin, ayaw niya nagsasamba-samba tayo sa kahit anong imahe. Naintindihan? Malinaw na malinaw to. Huwag niyo sabihin na, bakit sila mayroon doon bronze na ahas, Ginamit lang iyon para testingin yung mga Israelita kung sila ay mananampalataya sa sinabi ng Diyos. Sinamba ba nila yung ahas na bronze sa ginawa ni Moises nung kinagat-kagat yung mga Israelita? Hindi. Sila ay may pananampalataya sa Diyos kaya tinignan nila yung pinagawa ng Diyos kay Abraham. Sila ay may tabernakulo dati kasi gusto ng Diyos na doon siya manahan muna. Pero may tabernakulo na ba doon? Ngayon? Sinabi ba ng Diyos na magsamba sa tabernakulo? Ang sinabi sa Biblia sa tabernakulo, doon siya mananahan. Ngayon sa Bagong Testamento, saan nananahan yung Diyos? Saan ang templo ng Diyos? Sa bawat katawan ng isang tunay na mananampalataya. Amen? Sinabi ba ng Panginoon dati, sambahin niyo yung tabernakulo o sambahin niyo yung Diyos? So sa panahon ngayon, dahil nandito sa ating Diyos yung sa ating katawan, pinapahalagaan natin ang katawan. Pero never sinabi ng Diyos, gumawa ka ng bronze na ahas dyan o gawa sa pilak na ahas na yan, tapos doon kayo sumamba. Walang-wala yan sa Biblia. Kahit anong paikutin ng simbahan ng Romano-Katoliko dyan, naggaling ako sa Romano-Katoliko. Nag-aral ako sa Romano-Katoliko simula grade 1 hanggang grade 10. May katekismo kaming subject. At tiningnan ko lahat yan sa Biblia. Sablay lahat yung mga bagay na yun. Walang papa dapat. Si Pedro ay hindi po. Si Pedro ayaw niyang lumuhod sa kanya ay mga tao. Sinabi sa Hebrews, yung pinakamataas na pari ay si Jesus at buhay siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, dumiretso magsamba. Diba? Sa kanya dumiretso mag-pray. Sinabi, hindi, dapat kay Maria. Ibig sabihin, mali yung Biblia. Salita ng Diyos ito, dadagdag pa kayo. Mali yun. Amen?
So, intindihin niyo yan. Kultura o salita ng Diyos? Kaya nga minsan sinasabi ko rin sa inyo, huwag kayo magpatawas. Wala sa Biblia yan. Ayaw nga ng Diyos yan eh. Patawas pa kayo. Binibigyan niyo pa ng, sumpa ang inyong sarili. Huwag yun. Amen? Mga reminders lang po ito. Kasi na-topic natin. Kasi patungkol sa Diyos yan. Sabi nga, thou shall not bow down yourself. Huwag kayo mapatira pa dyan sa mga bagay na yan. Dahil ako, ang inyong Diyos, ay selosong Diyos. Binibisita ko ang kasamaan ng inyong mga ninuno hanggang sa ika-4 na henerasyon. Alam niyo, mapuputo lang itong sumpa na ito kapag kayo'y nananampalataya sa Diyos. Yung tao mismo nananampalataya sa Diyos, hindi nakasama Diyos. At sabi niya, ako ay nagpapakita ng awa sa dami-dami ng tao na nagmamahal sa akin. Oo nga, hindi ka nga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero ikaw naman hindi nagmamahal sa Diyos. Wala rin silbi. At wala tayong karapatan na paglait-laitin yung mga tao hanggat hindi natin sila sinasabihan na kailangan nilang kilalaan sa Diyos. Kasi tayo, karamihan sa tunay na Kristiyano naman, lumayabang tayo. Manlalait tayo sa ibang relihiyon. Pero kesa sabihin natin, ito yung tunay na kaligtasan. Dalaitin na lang natin sila. Ang yabang-yabang natin, di ba? Ganun tayo eh. Imbis na magmayabang tayo, magkaroon tayo ng awa sa tao, sabihin natin ito yung tama at ito yung mali. Mahalin mo yung Diyos. Amen? So, ayan. Hanggang 7. Sabi nga dito, thou shall not, Exodus 20, wag niyong sasabihin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil ang inyong Panginoon ay hindi kayo sasabihin wala kayong sala, kundi kayo ay may kasalanan. Dahil sa ginawa ninyong pagsalita ng kanyang pangalan sa walang kakwenta-kwentang bagay. Amen? Kasi ano may pangalan ni Jesus? Sa Exodus chapter 3 verse 16 yata yun. Sinabi ni Moises, ano po pangalan mo? Ako ay si ako. Ako ay si ako. Kaya nga sinabi ni Jesus dun, di ba? Sa John chapter 8, bago pa lang si Abraham, I am. Ibig sabihin, bago pa lang si Abraham, Yahweh, sabi niya gano'n. Dahil siya ay Diyos. Amen? So ito pataas lang to. Marami pa to. Summary lang actually ito mga to. So mamahalin natin yung Diyos. Paano siya mamahalin? Buong puso. Buong damdamin natin. Buong buhay natin. Buong talino natin, pag-iisip natin, at buong physical nating katawan. So ito, first one is the lawmaker's temptation. Second is law towards God, pataas. Ito, law towards men. Pantay-pantay tayo lahat. So pag tinignan niyo yan, sa Diyos, sa tao. Diba? Ultraman. Wala na sila lang nakakaintindi si Boy Boy lang at si Nyut kasi medyo kasing edaran ko sila. Alam nila yung Ultraman. Mga ganun-ganun kasi si Ultraman eh. Ultraman race. Kaya kasi paklus eh. Okay. Ayan. Sabi dito, the second is like unto it. Yung pangalawa ay halos katulad nito. Mamahalin mo ang iyong kapitbahay katulad ng iyong sarili. Ngayon, normal sa atin na mamahalin natin yung ating sarili. Kaya nga ako naligtas kasi syempre mahal ko yung sarili ko. Gusto ko rin makapunta sa langit. Amen? Huwag mo sabihin hindi mo mahal yung sarili mo. Minsan, yung pagmamahal mo sa sarili, kala mo hindi kung minamahal yung sarili. Pero pagpapakita mo na mahal mo sa sarili, ay mahal mo yung isang tao. Sobra-sobra. Tapos nakakalimutan mo yung sarili. Pero pag hindi na binalik ng tao yung pagmamahal na yun sa iyo, nasasaktan ka na. Ibig sabihin, mahal mo pa rin yung sarili mo. Buti sana kung hindi ka na nasasaktan. Intindihan? Okay? So ito, madalang lang yung nauuna talaga. Pero tayo bilang Kristiyano, siyempre, dapat tingnan natin yung mga paligid natin. Isipin nyo to pag tinignan nyo itong Leviticus chapter 19 verse 18. Leviticus chapter 19 verse 18. Mga kaparehas na verse po ito nito. Leviticus chapter 19 verse 18. Matindi ito eh. Sabi sa Leviticus chapter 19 verse 18, thou shalt avenge nor bear any grudge against the children of thy people. Sabi, huwag kayong maghumaghiganti o magkaroon o magtago ng galit o magtanim ng galit laban sa mga anak ng inyong mga kalahi. But thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Kundi mamahalin mo ang iyong kapitbahay katulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Ako ang inyong Panginoon, iyong Diyos. Kasi kahit sila yung magkakalahi na, tinan nyo, nagkahiwalay nga sila, nagkaroon ng
Kingdom of Judah, nagkaroon ng Kingdom of Samaria eh. Diba? Kaya nga may mabuting Samaritano. Pareha sa Israelita yan. Pareha sila mga Israelita. Ano nangyari? Anyari? Kasi nagkaroon sila ng gulo. Pero ibig sabihin, kahit sila na puro Israelita sila, syempre, pag magkakapit-bahay, kahit tayo man nga lang, magkakamag-anak, baka yung mga kapatid natin, yung immortal nating kaaway, sana hindi. Diba? Pero sinabi dito ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapitbahay. Hindi ka na mamimili na mamahalin mo. Ibig sabihin ito ng mamahalin mo na ito yung kapares na, ano yung pinaka-greatest love sa lahat? Yung agapao. Kasi ito yung walang kondisyon. Siyempre, ibig sabihin, hindi ito romantic love. Okay? Hindi rin ito brotherly love. Ibig sabihin, mahal mo siya, kaya pinagpipray mo siya na maligtas, sinasabihin mo siya na maligtas, sana siya. Binabahagi mo yung ebanghelyo. At hindi ka magtatanim ng galit. Naintindihan yun? Hindi ka di ba sabi ng Panginoon, dapat itago mo yung kanyang utos, buong puso ito, buong buhay mo ito, buong lakas, buong isip mo to. So, bawal tayo magtanim ng galit. Amen? Hindi tayo pwede magtanim ng galit. Ganda nga ng sinabi ng isang pastor eh. Pag ikaw, galit ka sa isang tao, tapos tuturuan mo ibang tao na magalit sa tao na yan na hindi naman sila galit, napakasamang ugali ng kademonyuhan yan. Naintindihan? Naintindihan yan? Amen. So, yun. Kasi sinabi ng Biblia, dapat hindi ka magtanim ng galit. Kasi parang bomba yan eh. Parang nagka-counter-strike. Naitanim na ang bomba. Naitanim na yung bomba. Pati yung, kahit siguro yung anong pinapagdan doon, Call of Duty, COD, the bomb has been planted. Sige, tanim ka ng tanim ng galit mo, sasabog ka na dyan isang araw, sobrang inis mo na. Diba? Stress na stress ka na, tapos yung taong galit na galit ka, mahal ka pala, hindi naman galit sa'yo. Pinagdarasal ka pa. Diba? Sasabog ka niyan. May stress ka ng todo. Yung taong kagalit na galit sa'yo, yung pala mahal ka. So sabi nga dito, on these two commandments hang all the law of the prophets. Ibig sabihin, mamaya na natin pag-usapan yan. Kaparehas ito sa, marami ito, Matthew chapter 19 verse 19, Leviticus chapter 19 verse 18, yung sinabi natin kanina, at marami pa. So Romans chapter 13 verse 9 hanggang 10, wag na natin masyadong kahabain, at nasa 42 minutes na pala tayo. Sabi nga dito, ito ay summary lang na iba, kasi marami pang mga utos yung Diyos. Mahalin mo ang iyong ama at ina. Exodus chapter 20 pa rin ito, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So ito talaga yung diba? Mahalin mo ang iyong ama at ina para ang iyong buhay ay humaba. So kahit gaano kasama ay magulang ninyo, mamahalin niya. At itong pagmamahal na ito, hindi pagmamahal na agape lamang, kundi storge. Pagmamahal mo na magulang mo sila sa dugo. Okay? Sabi dito, para humaba ang inyong buhay. Sabi dito, huwag kang papatay. At pag nakita rin natin sa New Testament, ibig sabihin, dahil pag buong puso mo ito ginagawa para sa Panginoon, hindi ka rin mag-iisip na patayin o saktan yung kapwa mo. Okay? Sabi dito, thou shall not commit adultery. Hindi ka mangangalunya. Hindi ka, ibig sabihin dito sa adultery dito, it's usually fornication ito eh. Hindi lang sa mag-asawa ito. Kapag hindi ka pa wala ka pang asawa, huwag kang magnasa sa ibang tao sexually. Okay? Hindi tama ang live-in. Kasi may nangyayari na sa inyo dyan, ito pang asawa lang. Ayaw ng Diyos yan. Ngayon, ang mundo, ninonormalize na live-in. Kaya mas okay mag-live-in para makilala mo yung isa't isa. Hindi totoo yan. Kalokohan yan. Okay? Magtiwala kayo sa Diyos. Ang magpapatagal sa inyong relasyon ay kapag yung Diyos ay nasa gitna ninyo. Kasi meron kayong pinagbabasihan na dapat gawin ninyo araw-araw yung Diyos mismo. Amen? So, hindi kayo magkakomit ng adultery. Hanggat hindi pa kayo kasal, o kapag ikaw ay kasal, huwag ka ng mangaliwa. Okay, puro kanan ka lang. Diba? Kaya yung babae, sa babae, the women are always right. Diba? Kahit sa CR,
Sa inyo siya ng babae, to the right. Yung lalaki, to the left. Kasi mahilig mga liwa yung lalaki. Pero mga babae, wag rin kayo mga liwa. Pinapagising ko na kayo. Thou shall not steal. Huwag kayo magnakaw. Kahit yung pabenchi-benching ko niya na ninanakaw niya dyan sa mga magulang niyo dati, mali na yan. Mag-isip lang kayo. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Huwag kayo magsalita ng hindi totoo laban sa inyong mga kapitbahay. Huwag kayo mang chismis. Sabi, thou shall not covet. Ang ibig sabihin ng covet ay mag-inggit. Huwag kayo mainggit sa inyong kapitbahay, sa bahay ng kapitbahay nyo. Huwag kayo mainggit sa asawa ng kapitbahay nyo. Kahit sa kanilang alipin, kasi dito alipin na lalaki o babae, o kahit sa kanilang mga hayop, o kahit sa kanilang mga asno, o kahit anong bagay ng inyong kapitbahay. Bawal tayong ma-inggit. Ang godly jealousy ako sa inyo kasi kayo, tinuturuan ko kayo para maging tuwid kayo para sa kay Jesus, pero ginagawa niyo yung mga kabaliktaran para kay Jesus. Kasi doon nagsiselos yung Diyos, di ba? Saan ba nagsiselos yung Diyos? Pag tayo ay hindi nakafocus sa Kanya. Pag hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay para sa Kanya, kundi ginagawa natin yung mga bagay na laban sa Kanya, yun yung godly jealousy. Pag mo sabihin, ay ba godly jealousy ka, jealousy sa'yo, ganda ng motor mo, ako wala. Amen? Na kahit kailan, mali ang inggit. At ito yung nagsisimula na kadalasan na pagsira sa mga relasyon, inggit at chismis. Okay? Kasi pag nakaw, kadalasan napapatawad pa eh. Minsan, pati pagpatay, napapatawad pa eh. Pero yung chismis at inggit, hindi ko alam. Lumalalim ng lumalalim. Okay? And sabi din dito, so marami na yan. Hanggang dito lang. So pansinin nyo, ano pa lang ito? Summary pa lang ng mga bagay na ito. Pero ulit, babalik tayo dun sa sabi dito, sa lahat ng mga bagay na ito ay nakasabit lahat ng mga utos ng mga propeta. So sa atin, sa pagmamahal natin sa Diyos, naging kasama na doon yung pagbasa natin sa salita ng Diyos. Naintindihan? Mahal niyo ba talaga yung Diyos? Mahal niyo ba? Mahal niyo ba yung kapwa niyo? Huwag tayong magtatanim ng galit. So point 1, the lawmaker's temptation. Huwag tayong lumaki yung ulo. Huwag tayong magmayabang. Huwag tayong ma-pride. Amen? Pag pinagsabihan tayo, makinig. Tingnan sa Biblia. Tingnan lagi sa Biblia. Mamaya, tinuruan kayo, balik naman. Dahil motivational speaker dyan na hindi naman tama yung turo. Okay? The law towards God and the law towards man. Amen? So let's pray. Panginoon, maraming salamat na nagamit niyo po. Kung sana pa Panginoon, hindi po ako yung napansin, kundi kayo mismo. Lahat ng tama na lumabas po sa aking bibig ay galing lamang po sa inyo at hindi ako nagtitake credit po dito. Ngunit salamat, Panginoon, na ginamit niyo ako na isa sa mga hindi karapat-dapat na tao na maihatid ang inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na ginabayan yung bawat isa. Ngunit, Lord, sana hindi magtapos ito dito, kundi ito ay magpapatuloy lagi na pag-iisipan namin ito. Tatandaan po namin ito, ituturo namin sa kapwa namin ito, at gagawin din po namin ito. Hindi lang kami puro turo, kundi kami mismo ang unang gagawa ng mga bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay sa amin, sa salita na binigay niyo sa amin, na kayo rin po mismo ang namatay, inilibingan na buhay para sa mga kasalanan namin. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.